ngayon upang maging bahagi ng Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong dito po sa inyong barangay, ang barangays 722, 723, and 724, Zone 79, Barangay 742, 743, and 744, Zone 80. Kasama po ang ating mga butihing lingkod bayan ng Manila City Hall sa pangunguna ng butihing alkalde ng ating minamahal na lungsod. Palakpakan po natin Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Kaya't bilang panimula, tayo po ay tumayo para sa ating maikling panalangin na agad susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang at ng awit ng Maynila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan mo po ang aming pagtawag sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang sa katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kayang magiging, kailas ng silangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagatang tugon sa simoy at sa langit ng bagaw, ay tinagang tulad, awit sa paglayang minamahal. Ang isang lang matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan ang ay di magdidinig. Lumang ang araw ng walhagit magsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na barangay malaki, at mamatay ng dahil sa'yo. Puson namin mahal ang buong ng silangan, patungo sa kapularan at kaligayahan. Nasa kanya ang pangarap, punong lakas ang undan ang may binay aming perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, oh Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, oh Maynila, tinanggal itong bansa. Maynila, oh Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, oh Maynila, Maaari na po tayong umupo. Muli isang maasenso manilenyong umaga po sa ating lahat.
Mga minamahal naming batang Manilenyo na nasasakupan po ng Barangay 722, Zone 79 under Chairman Fernando G. Prilla. Barangay 723, Zone 79 sa pamumuno ni Chairman Tocayo Anticuando. Barangay 724, Zone 79 sa ilalim ng panunungkulan ni Chairman Rolando V. Navarro. Barangay 742, Zone 80 na pinangungunahan ni Chairwoman Elvira S. Sabio. Barangay 743, Zone 80 under Chairman Felimon G. Tutuca Jr. at Barangay 744, Zone 80 headed by Chairman Edgar William Tanyamoy Jr. 10 nang bumubuo ng inyong bawat council at mga barangay tanod para sa ating kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Ito po ay isang ugnayan sa barangay, ang isa sa paraan ng ating butihing Mayora, Dr. Hani Lacuna Pangan, kaisa ang iba't ibang departamento ng ating pamahalaang lungsod upang ipadama sa ating lahat ang kanyang hangarin at layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating minamahal na lungsod. Ngayong umaga po, ay kapiling po natin ang mga opisyales ng Manila City Hall. Kasama po natin ang presidente ng Liga ng mga Barangay. Palakpakan po natin, Konsehala Dr. Ley Lacuna. Kapiling rin po natin ang direktor ng Manila Barangay Bureau, Director Diosdado Boroboy Santiago. Kasama rin po natin ang Chief of Staff ng Office of the Mayor, Mr. Joshua Santiago. We also have the Communications Head and Spokesperson of the Mayor and former councilor mula po sa Distrito 6, Attorney Princess Abante. Kapiling rin po natin ang Officer in Charge ng Manila South Cemetery, Director Jonathan Garso. At ang Direktor ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o ang DTCAM at ang Protocol Officer ng Office of the Mayor, Director Charlie Dungo. At ang ating mga department heads at mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan at departamento ng Manila City Hall at ang ating mga kapulisan na pinamumunuan ng ating MPD District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay. At higit sa bawat isa po sa inyo, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa bawat heads of each families ng inyo pong barangay sa paglalaan po ninyo ng inyong oras upang maging bahagi ng ating kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, kasama din po natin ngayong umaga ang mga magigiting at masisipag na konsehal ng ating distrito. Kaya't upang simulan ang kanyang pagbati, tawagin po natin ang ating unang konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Boy Isip. At bisitahin natin ang Manila. At upang bumati po sa ating lahat, palakpakan po natin ang kanyang butihing may bahay, Ma'am Bel Isip. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Bel Isip, ang may bahay po ni Konsehal Boy Isip. Taas nga po ang kamay ng mga hindi pinabayaan ng Panginoong Diyos at uuwing may biyaya mamaya. Taas po natin. Iwagayway! Yan, mapalad po tayong lahat dahil meron tayong Mayora Hani Lacuna Pangan na daig pa ang Shopee at Lazada. Alam nyo kung bakit? Nasa harapan nyo na ang kalinga ng Maynila. Instant delivery at mamaya may bonus pa. Kaya lahat kayo nakangiti panigurado. Palakpakan po natin si Mayora. Yan po ay dahil mahal na mahal kayong lahat ng Asenso Manileño. Sa pamumuno nga po ng ating Mayora Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor Yulcer Bonieto, at ang ating napaka-generous ang karamay sa inyong tagumpay, Congressman Irwin Cheng, 10 na mga konsihal kasama po ang aking asawa, Konsehal Boy Isip, ang inyo pong kalab to serve.
Nandito na po ang Kalinga ng Maynila para masagot ang lahat ng inyong mga katanungan, maibigay ang inyong mga pangangailangan sa gamot, sa trabaho, at marami pa pong iba. Dahil po sa Kalinga ng Maynila, kayong taga Manileño, kayo po ang una, kayo ang bida. Bukod po dyan, gusto ko pong samantalahin tong pagkakataon na to na magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy po ninyong pagmamahal, pagsuporta sa Pamilya Isip. Kahit kailan po hindi nyo kami pinabayaan. Maraming salamat po. Utang po ng Pamilya Isip sa inyong lahat kung bakit naririto kami ngayon. Maraming salamat po. Yun po ang laman ng aking puso. Ang ultimong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kaya naman po, ang aming pong opisina ay laging bukas sa inyo. Ang aming pong serbisyong tapat at may takot sa Diyos ay ibibigay po namin sa inyo. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Bel Isip, ang may bahay po ni Konsehal Boy Isip. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, maging ang inyong mga pamilya. God bless po. Maraming salamat po, Ma'am Bel Isip. Siyempre, palakpakan din po natin Councilor Boy Isip. At bilang pagpapatuloy, tawagin po natin Councilor Mon Yupanco. Di na't bisita. Hello! Hi! Wow! Siguro alas 5 ng umaga kayo nandito, yung mga nasa harapan. 4:30 nandito na kayo? Pero karamihan, puro senior citizen nakikita ko. Ba't kaya ganun? No? Dahil maaga lang kayo gumising? No? O hindi kayo natutulog? Sa inyo lahat po, nandito po kami nila Mayora Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, si Congressman at lahat po ng taga Asenso Manileño, ng mga konsehal na nandito po para po ibaba ang buong City Hall dito sa inyo. Mga serbisyo, nandyan po, makikita nyo sa likod. Kung medyo yung iba dyan, tinatamad pumunta ng City Hall, hindi na kailangan, nandyan na lahat no, ng mga kailangan nyo. No, at yan ang mga serbisyo na binababa po namin diretso sa tao. So sa inyo lahat po, buwan po ng Marso, mag-iingat po tayo. Okay? Bakit? Fire Prevention Month, mag-iingat po tayo sa sunog. No, napakahirap po masunugan talaga. Dahil ang inyong lingkod po ay isang bumbero. No, at andyan naman po mga fire trucks namin, nagbabantay po sa atin lahat, 24 hours a day, 7 days a week. No, para sa akin po, please, mag-ingat tayo. March, April, May, kahapon lang, napakarami alarma, pero buti na lang hindi dito sa ating lugar. So sa inyo lahat, ang ating tanggapan po, tuloy-tuloy yung mga serbisyo. No? Nandyan din po yung ating Oplan Zero Catarata. No? Kung meron may gusto magpa-opera sa Catarata, sabihin nyo lang po sa mga barangay chairman nyo, no? Para ilapit sa amin tanggapan. Sa inyo lahat po, hindi ako papakahaba. Bumabati lang po ako, mga kapitbahay ko. No, kitang-kita ko, naglalakad ako dyan. Puro mga kapitbahay ko nakikita ko. Bumabati ako sa inyo ng isang magandang umaga at syempre mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Councilor Mon Yupanco. Tawagin naman po natin, Konsehala Chari Ortega. Di na't bisitahin natin ang Manila. Tamang kapanat na Magandang umaga po sa inyong lahat. Masaya ba kayo ngayong umaga? Andito po ang grupo ng Team Asenso Manileño. Magandang balita po ang hatid namin sa inyo. Sa katunayan po kahapon, napirmahan na po ng ating presidente yung Republic Act na nagbibigay po sa mga seniors. Marami ba seniors dito? Meron na ba ditong mga 80 years old? Yung mga 80 years old natin na seniors ngayon, makakatanggap na po ng 10,000 piso. At pag nag-85 years old, another 10,000. Pag nag-90 years old, another 10,000. 95 years old, 10,000. At pag nag-100 years old, magkano? 100,000 po. Isa po yan sa magagandang balita na hatid namin sa inyo ngayong umaga. Hi, April. Kaya po, sa pangunguna po ng ating Mayora, Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Servo Nieto, Congressman Erwin Cheng, at kami pong konsehal ng mga Team Asenso Manileño, mahal na mahal po namin kayo. Sa mga nahihirapang pumunta sa City Hall, hindi nyo na po kailangang mag-commute pa papunta doon. Ibinaba na po namin lahat ng programa para po sa inyo. Ganyan po namin kayo kamahal.
Muli, ako po si Konsehal Shari Ortega. God bless you all po. Maraming salamat po, Konsehala Chari Ortega. Kaya yun naman po ay tawagin po natin, Konsehal Attorney JB Hizon. Ina't bisitahin natin ang Manila. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Alam nyo, kanina pa ako nanonood sa likod, may napansin ako. Sino ditong inaantok pa? Hindi, pero alam ko po, maaga po tayo nagsimula ngayon, kaya nais ko muna kayong pasalamatan. Maraming salamat po. At bagamat alas 7, alas 6 yata, may mga pumila na. Alam ko may 5:30, may pumila na daw dito, pero pinili niyo pong makasama kami ngayon. Kaya po maraming salamat po. Dahil gustong-gusto rin naman namin kayo makasama. Katulad nga po nung in-explain kanina, di ba? Yung mga opisyalis po ng inyong gobyerno, ng inyong pong local government, inalapit na po sa inyo. Kaya po kung may mga kailangan po kayo, may mga hinaing kayo, may mga suggestion kayo na tingin yung makakatulong sa ating lungsod, ito na po yung pagkakataon. Kasi nga po, di ba, ipinangako po ng aming grupo, nung nakaraan po na eleksyon, ibababa po ng lungsod ng Maynila ang serbisyo diretso sa tao. So ito naman po yung pagpapatunay po nung ganyang proyekto. O, di ba po, natanong ko po dito, sino po yung mga naghahanap ng trabaho? Meron ba mga naghahanap ng trabaho dito? Opo, i-announce ko lang din po kasalukuyan po yung opisina po namin. Nagbibigay po kami ng libreng call center training. So kung meron po sa inyo, kailangan po ng additional na training para matanggap po sa trabaho, meron po tayo sa opisina natin yan. Tapos po pagdating po sa pasukan, ipapagpatuloy po natin yung ating scholarship po sa kolehiyo. Kaya po kung may mga anak po tayo na papasok po sa college o kaya nasa pribadong college, tapos nahihirapan po kayong ipagpatuloy yung kolehiyo nyo dahil sa tuition fee, ipadala nyo lang po sa aming opisina o kaya po makipag-coordinate po tayo sa ating barangay. So yun lang po, hindi ko na po pakahabain. Maraming salamat po at kahit umagang-umaga nagpunta po kayo rito, mahal na mahal po namin kayo at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat, Councilor Attorney JB Hizon. At tawagin naman po natin, Konsehal Bobby Espiritu. Ina't bisitahin natin ang Manila. Tamang kapanatagan. Thank you. Magandang umaga mga kabady. Kamusta po kayo? Napakaswerte, napakapalad po talaga natin. Mahal na mahal tayo ng ating mayora. Dinala na lahat ng programa, lahat ng serbisyo ng pamahalang lungsod sa atin. Di na natin kailangan lumayo. Kaya sana po, kunin natin itong pagkakataon para ayusin na natin yung ating mga dapat ayusin. Matanong ko lang po, nakikita nyo ba yung ambulansya natin? Yung Kabady Helps? Nakikita nyo po? Dumarating sa lugar nyo? Nakasakay na po ba kayo? Gusto nyo bang sumakay? Pero tuloy-tuloy po yung ating serbisyo. 24/7, anytime. Kaya tatandaan nyo po, kapag may emergency, tawagan si Kabady. At makasisiguro po kayo, sa grupo ng Asenso Manileño, lagi nyo pong kaagapay sa pangunguna po ng ating Mayor, Hani Lacuna, ang ating Vice Mayor, Yul Serbo, ang ating Congressman, Irwin Cheng, at ang inyong mga konsihal. Muli po, ito po ang inyong Kabady, Bobby Espiritu. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po ang ating kabady, Councilor Bobby Espiritu. At ngayon naman po ay ibibigay ko po sa inyo para sa kanyang mga mensahe ang kinatawan ng ating distrito sa Kongreso. Palakpakan po natin ang karamay sa inyong pagtagumpay, Congressman Irwin Cheng. Ina't bisitahin natin ang Manila. Magandang umaga po sa aking mga kapitbahay. Kamusta po kayo lahat? Kamusta po yung mga senior citizens natin? Good morning po sa inyo lahat. So, una-una sa lahat, nais ko po magpasalamat kay Mayor Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Serbo kasi po talagang priority palagi ang District 5 pagdating sa distribution, pagdating sa mga projects ng ating mayor, hindi po nila nakakalimutan ang distrito natin. So, nais ko din batiin lahat ng mga officers, mga pulis natin, mga barangay chairman, lahat ng barangay officials natin na nandito, and of course, ang ating mga councilors. Councilor
Monyo Pangco, Councilor Chari Ortega, Councilor Belboy Isip, Councilor Bobby Espiritu, Councilor Attorney J.B. Ison, at ang ating bagong kasama po sa team natin, si Miss Chi Atienza. So magandang umaga. Gusto ko lang kunin itong pagkakataon na ito, mag-thank you sa inyo lahat sa patuloy na suporta ninyo. So, i-report ko na lang yung mga ibang bagay na ginagawa natin ngayon. So, ngayon po, ginagawa na natin yung 4 na community center natin, yung Plaza de la Virgen, Alacdan, at Dagonoy, at Baseco Community Center. Ito po yung mga pinangako natin na community center na meron pong covered court sa taas, meron pong offices, at meron po mga services. Sa kanila po, may mga burulan yung mga ibang lugar doon, and may elevator po. So, ginagawa na yun lahat. Pag nagawi kayo sa lugar na yun, sa may San Andres, yung ibang area na yun, silipin nyo po. O sa tatanong naman nyo sa akin, ano po yung mga ginagawa natin dito sa area natin, di ba? Okay, so alam nyo po ba yung San Andres Health Center natin? Sino nakapunta na sa San Andres Health Center? Okay, yung San Andres Health Center natin, sa tulong po ng ating Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, and of course ang MHT Director natin na si Dr. Pox Pangan, plano natin po na magtayo na rin po ng San Andres Health Center. Dito na po malapit sa atin. Kung alam nyo po yung Anak Bayan, di ba may covered court dyan? O, nakausap ko na si Jojo Mariano, dyan natin po itatayo ang San Andres Health Center natin. Okay ba sa inyo yan? Okay. And of course, sino ho ba malapit sa Singalong? Naalala nyo ba yung Fabella Health Center natin? Okay, so di ba hindi siya matapos-tapos? Ngayon ho, tatayo na natin yung second floor, nandiyan na po yung pondo natin, at magkakaroon tayo ng Fabella Therapy and Rehabilitation Center. So yan po, pag tayo po na stroke o tayo pong kailangan ng rehab na aksidente, diyan na tayo pupunta at libre po, wala tayong babayaran dyan. Okay? And meron tayong X-ray 2D Echo Ultrasound na truck dyan sa likod, mamaya makikita nyo. Hindi lang ho ngayon yan ha. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, lumilipat yan sa 4 na health centers natin. Namimili tayo ng health center. Tingnan lang sa Facebook page natin para po malaman ninyo yung schedule. Libre yan, walang bayad. At kung kayo po napunta sa mga health centers natin, alam naman nyo po ang health center natin, limited ang pwedeng bilihin na gamot ng health center. Hindi po tayo kulang sa gamot. Limited lang ang pwedeng bilihin based on sa guidelines ng Department of Health. Ibig sabihin nun, ito lang ang pwede bilhin. So yung mga bagay-bagay na hindi mabili ng health center, meron po tayong staff na naka-uniform na Erwin Tieng doon. Lapitan nyo lang, at pagkasabihin nyo sa kanila, pakita nyo yung reseta na binigay ni doktor, kami na po bibili ng gamot at i-deliver pa sa bahay ninyo. Okay ba sa inyo yan? Okay. So, hindi na rin ako magpapakahaba. Muli, magpapasalamat ako sa patuloy na suporta ninyo. And meron akong isa pang magandang good news sa inyo. Nang isang araw lang, last month, nalaman na natin na na-approve po yung dream project po ng inyong congressman. Yun po ang ating cancer center. So, makakaroon tayo ng 5-story cancer center sa vacant lot ng Ospital ng Maynila. Sa tulong po, of course, ni Dr. Lucky nandyan po, and of course, ang ating MHT Director na si Dr. Pox Pangan. So, yun lang po. Muli po, nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ninyo. Alam naman nyo kung saan ako hahanapin, 1014 Remedios Corner Modesto Street kung may kailangan po kayo, or pwede kayo mag-private message sa ating Facebook page. Hindi ako papakahaba. Muli po, magpapasalamat lang po ko sa inyong lahat, at Erwin Tieng po, God first. Salamat po. Maraming salamat po, Congressman Erwin Tieng. Palakpakan naman po natin ang ating minamahal na Congressman. At sa pagkakataon pong ito ay kapiling na po natin ang ating butihing Vice Alcalde. Palakpakan po natin, Vice Mayor Yul Servo Nieto. At bisitahin natin ang Manila, tamang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming... Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko Batang Maynila. At siyempre, sa mapagkalingang ina, ang ating Mayor Hani Lacuna Pangan. At sa ating napakagaling at napakasipag na Congressman Erwin Tieng. At sa ating mga masisigasig na konsihal ng 5 distrito ng Maynila. Konsihal Monyo Pangco, Konsihal Boy Isip,
Konsehal Chari Ortega, Konsehal Attorney J. Bison, Konsehal Bobby Spirito, at narito din po ang magiging konsehal din po natin, Konsehal Bel Isip, at ang isa pa nating kaibigan na naririto po, pwede rin pong maging konsehal, Konsehal Atienza, at siyempre ang ating mga mapagmahal na barangay chairman at kagawad, secretary, treasurer, exo, mga tanod, mga lupon ng ating barangay, at sa ating pong mga lolo't lola dyan, at sa inyo po, lahat, magandang umaga. At una po, maraming salamat sa inyong ibinigay na oras para tayo magkasama-sama sa isang napakagandang programa na inilunsad po ng ating Mayor Hani Lacuna Pangan ng Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong, kung saan bilang presiding officer po ng City Council kasama ng ating mga magagaling na konsehal ay nakabuo po ng mga ordinansa dahil po sa Kalinga sa Maynila. Isa na po dito yung sa ating mga lolo't lola. Alam niyo po ba na libre kayo tuwing Wednesday sa Manila Zoo? Hindi niyo po alam. O ngayon po, alam niyo na po. Pwede niyo nang ipasyal ang mga apo niyo po sa Manila Zoo tuwing Wednesday. Libre po kayo dyan. Isa po yan sa mga nagawa ng Kalinga sa Maynila. At isa pa, sa PWD po natin, 18 pataas, di ba may allowance? Ngayon po, 17 pababa, may allowance na rin po ang mga PWD po natin. At siyempre, yung mga ordinansang ginagawa po namin sa Konseho ng Maynila, hindi po magiging epektibo yan kung hindi sa suporta po, siyempre, ng ating minamahal na Mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan. At makakaasa naman po kayo na kami po sa City Council at bilang Vice Mayor nyo po, ay lagi lang po nakasuporta sa advokasya at adikain po ng ating mayor para sa mga batang Maynila. At maglilingkod lang po kami ng tapat, malinis at may takot sa Diyos para sa batang Maynila. At siyempre, para sa ating minamahal na lungsod, ang lungsod ng Maynila. Muli po din at nais ko na rin pong kunin ng pagkakataong ito na magpasalamat po sa inyo sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon na makapaglingkod po sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Basta, huwag niyo pong kakalimutan. Ay, meron pa po isa. Lahat po ba kayo may Facebook po dito? O baka pwede nyo naman po kaming subaybayan o i-like yung aming City Council of Manila, yung fan page po namin. Nang sa ganun, mapanood nyo po yung mga konsehal nyo. Kami po sa konseho tuwing Tuesday and Thursday po, 2:00 ng hapon. Yun lang po, maraming salamat. At hindi ko na po papahabain pa. Nais ko na pong ibigay sa inyo ang aking inspirasyon sa aking paglilingkod sa ating bayan. Ang napakagaling, napakasipag, napaka-hands-on sa pagbibigay ng solusyon. At hindi lang po napakasipag, napakaganda at napaka-sexy pa ang aking ate, Mayor Hani Lacuna Pangan! Maraming salamat, Vice Yul! Morning! Magandang umaga! Ay, sino po nagsasalita likuran? Good morning! Magandang umaga! Oo, kasi madalas, syempre ang layo ng pinagsasalitan. Ang haba-habang kasi. Para naman akong gagraduate, di ba? Kumusta na po kayo? Naman? Teka, kilala ba? Mahina ang mic dito. Kilala ho niyo ako? Sure? Sige nga. Sino dito ang ngayon pa lang ako nakita? First time. First time. Ang dami. Hi. Opo. Alam nyo, dahil napakalaki ng Maynila, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay napapadpad ako dito sa inyong lugar. Kaya nga po namin ito ginawa. Good morning. Kaya ho namin ito ginawa para makita naman po ninyo yung mga naglilingkod sa inyo, yung pinagkatiwalaan nyo. Good morning. Good morning. Ayan, good morning. Naku, feeling ko artista ako. Good morning! Naku.
Gandang umaga. Mukhang maganda gising nyo ah. Naistorbo ba namin kayo? Di naman po. Gaya po ng nabanggit ng ating mga konsihal, congressman at vice mayor, andito kami para personal naming dalhin lahat ng mga serbisyo at programa ng ating lungsod. Baka kasi hindi nyo pa alam eh. Marami ho tayong mga ipinatutupad na programa dito sa Maynila. Baka sakaling meron kayong pupwedeng maging benepisyo sa mga programa natin. Kaya hindi ho ako masyado magsasalita. May mga kasama po ako dito, ayan, pumipila na sila, pipila na yung mga department head natin para maipaliwanag sa inyo, ano ba itong mga programa na ito? Ano-ano ba to? Ano ba ang pwedeng maitulong nito sa inyo? Okay? So, sit down, relax, makinig lang po kayo. At kung meron po kayong mga personal na katanungan mamaya, magbubukas po kami ng mga help desk namin sa likuran. Pwede ho kayong pumunta dun mamaya. Yung mga senior po natin, naubos na yung mga booklet. Diba? Pwede po kayong pumunta dyan. Yung may mga kapansanan po na mga kasamahan natin, kababayan natin, kailangan ng PWD card, pwede na po. Hindi na nyo kailangan pumunta pa ng City Hall. Thank you. Oo nga po eh. Kailangan po para maliksi. Kailangan kasi marami po tayong gawain. O sige, simulan na po namin. Good morning. Good morning. Ang bilis ni Mother, di ba? Picture. Mami. Naku, nakatungkod pa si Mami. Di ba? Okay, start na tayo. Start na. Handa na ba kayo? Handa na? Naku, mainit dyan. Wala bang iurong? Okay lang. Okay lang, okay lang. O sige. Ang paborito ng ating mga seniors, si Ma'am Eleanor Jacinto ng OSCA. Ay naku, maraming magandang balita ito. Thank you po, Mayor. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hi, Nanay. Pakitaas nga po ang kamay ng mga senior citizens dito po sa Zona 79 at Zona 80. Ang dami naman ninyo. Hanggang dulo po ba? Naririnig po ako? Sino po ang mga seniors dyan sa likuran? Ang dami-dami po pala. Hi, Ma'am. Hello po. Good morning po. Meron lamang po kaming mga paalala sa ating mga minamahal na lolo at lola. Mamaya po, pag natapos na po ang ating ginagawang programa, maaari ho kayong magtungo sa aming OSCA Help Desk upang masagot po ang inyong mga pangangailangan ukol po sa pagkuha ng mga senior citizens ID. Meron din po akong ilang mga paalala lamang sa mga senior citizen po natin na meron na pong hawak-hawak na OSCA ID. Nakikita niyo pa po ba ito? Nako, Ma'am Eleanor, Opo. yung sa likuran, hindi yan nakikita. Ito po, napakaliit po ng OSCA Ay, tayo. ID na hawak-hawak ko. Hindi po ganito ang ini-issue ng OSCA Manila na Senior Citizens ID sa ating mga lolo at lola. Tama po yon, yung kay tatay. Meron po siyang ipinakikita. Kaya mahigpit po namin ipinagbabawal ang paggawa po ng ganito kaliit. Tay, pwede ho bang mahiram ko yung ID mo sandali? Ipakita natin. Opo. Salamat po. Ganito po ang original OSCA ID na ibinibigay po ng aming tanggapan. Pwede po nating ipagkumpara. Ito po, mas malaki pong dihamak ang ini-issue namin na OSCA ID. Maraming salamat, Tay. Ngayon po, bawal din po ang sineserox o ini-scan po ang inyong mga senior citizens ID. Pagka po kami nakakuha ng mga ganon, nakakita ng mga iniscan o sinerox, agad-agad po ay kino-confiscate po namin ang mga ganong senior citizens ID. Bawal din pong didikitan o
o bubutasan ang inyong mga senior ID. Bawal pong dikitan ng sticker. Kasi po, hindi na makikita ang inyong mga information na nakalagay po sa inyong OSCA ID. Ngayon po, meron po akong mga sasabihin na alam nyo ba ang mga benepisyong ipinagkakaloob ng ating lungsod ng Maynila? Ano-ano yon, Ma'am Eleanor? Opo, Mayor, sasabihin ko po. Una, meron po tayong monthly monetary allowance na ibinibigay po sa ating mga lolo at lola. Monthly. Okay. Opo. Pero tuwing kailan nyo po binibigay, Ma'am Eleanor? Ito po ay ibinibigay ng trimester. Ibig sabihin po, ngayong first trimester po, January, February, March, at April po, ang ibibigay po sa inyong monthly monetary allowance na nagkakahalaga po ng 2,000 piso. So sa Abril po, may matatanggap na sila. Opo, Mayor, meron na po. At Andito. ngayon po ay nasa proseso po kami ng pag-aayos po. Kung nakikita nyo po at fina-follow nyo po ang FB page ng Manila OSCA, makikita nyo po ngayon na ngayong araw na ito ay meron po kaming konsultasyon sa inyong mga barangay chairman at sa inyong mga barangay secretaries na naghahawak po ng master list po ng mga barangay. Ano ho tong consultation na to, Ma'am Eleanor? Ito po ay pagbabangga ng mga pangalan ng mga senior citizens ng inyong mga barangay. Okay. Opo. So, ibig sabihin, Ma'am Eleanor, nag-uusap kayo ng barangay kung sino-sino po yung mga senior citizen nila. Tama? Tama po yon, Mayor. O kaya pagka nagkulang ang listahan, Isasangguni po sa aming tanggapan at kayo rin po ay makikipag-coordinate sa inyong barangay kung kayo po ay mawawala sa listahan. o kaya ho, mga mami at daddy, siguraduhin po ninyo na yung listahang ibibigay ng inyong mga barangay, andun ang pangalan ninyo. Tama po, Mayor. Tama po yon. Pangalawa po na benepisyo, nagbibigay po tayo ng birthday cake. Pangatlo po, meron po tayong ipinagkakaloob na pamaskong handog pagsasapit po ang Disyembre. Pang-apat po, libre po ang mga senior citizens sa mga sinema tuwing araw ng Lunes, Martes at Huwebes. Nako, may mga nanonood pa ba ng sine? Marami po, Mayor. Na mga senior, malamig Opo, kasi sa kasi loob. po malamig po doon sa Oo. cinema. Opo. Lunes, Martes, Huwebes, libre kayo. Tama po, opo. Panglima po, gaya po ng sinabi ng ating Vice Alcalde, Yulcer Vonieto, libre na rin po kayo sa Manila Zoo tuwing araw ng Miyerkules. Ayan. Opo, kaya ngayon pong araw na to, pagkatapos po dito ng ating programa, Pumunta kayo ng Manila pumunta po Zoo. kayo. Tama po. Pang-anim po, libre din po kayo sa parking sa buong Maynila sa mga establishment po, sa mall, sa hospitals, at kung saan man pong pay parking area sa lungsod ng Maynila. Ayun. Opo. Pang ilan na po ba ako? Pang-pito na po ba? Yung binabanggit ko, sa dami po, nawawala po ako. Pang-pito, meron pong ipinagkakaloob na 100,000 cash gift sa tumuntong po na senior citizen na 100 years old. Ayan. Gaya po kahapon, meron po kaming pinagkalooban ang ating mapagkalingang ina ng 100,000 dito rin po mismo sa Distrito 5. Ma'am Eleanor, Opo. ilan na ba nabibigyan natin ng 100,000? Sa ngayong taon po ito, Mayor, ngayong February pa lamang po, ay nakakaapat na po tayong Uy, ang centenarian. dami ng centenarian. Opo. Ibig sabihin, malulusob. Tama po. Opo. Malulusob po ang mga senior citizen natin. Pangwalo po, meron din pong ipinagkakaloob ang pamahalaang lungsod ng trabaho po sa mga senior citizen na malalakas pa. Nandito po ang direktor ng Peso Office at ang kanila pong tanggapan
kung nais po ninyong mag-apply para makapagtrabaho po. Ang dami naman Opo, yan. napakarami po. Siksik, liglig ang mga seniors dito sa lungsod ng Maynila. Correct po, Mayor. Kaya nga, Opo. sige. Saan pa po kayo pupunta? Saan po? Tama po yon. Okay. Saan po merong siksik at liglig? Dito lang po yan sa Maynila. Ang ibig sabihin po ni Ma'am Eleanor, wag na ho kayong kumuha ng iba pang senior citizens card kapag dumadalaw kayo sa inyong mga kaanak sa ibang lungsod. Bawal po yun. Bawal po yung nag-iipon ng iba't ibang senior citizens card ng iba-ibang lungsod. Hindi ho yun pinapayagan. Bakit naman kayo kukuha pa ng senior citizens card kung nasa iba kayong lungsod? Eh dito pa lang sa Maynila, mas marami kayong benepisyo. Okay? So, hindi na ho yan. Okay. Ma'am Eleanor, alam nyo, may bagong balita ngayong linggo. Opo. Sigurado ko magtatanong ang ating mga seniors. Opo. Ano ho ba yung pinirmahan ng ating presidente nung Lunes? Opo. Ito po ay tungkol po sa Centenarian Act na inamendahan po ng ating Pangulong BBM. Ito po yung naglalayon na magkaroon po ng dagdag allowance ang mga senior citizen na edad 80 years old, 85 years old, 90 years old, at 95 years old. Pero ayon po sa balita, wala pa po silang nagagawang implementing rules at regulations. Malinaw po yan, ha? Kapipirma pa lang. Opo. Wala pa pong mga guidelines para sa pagpapatupad nito. Kaya, relax lang kayo. Kapag meron na pong guidelines at sinabi nilang go, makakatanggap na po kayo galing sa national government ng tagsa 10,000 kada 5 taon yan, ano? Opo, Mayor. So, pag 80 kayo, okay, nag-80 kayo ngayon. Ang susunod nyong matatanggap kung kayo'y nakakuha na pag 85 na. Opo. Tama. Hindi ho po. taon-taon, ha? Malinaw yan, ha? Every 5 years. Kaya nga ho, inaantay pa natin yung guidelines. Wala pa po yun. Kapipirma pa lang. Okay? Kaya relax lang po mga seniors natin. Baka kakalampagin nyo kami. Kailan ho ba ibibigay yan? Kailan? Kapag sinabi po nilang pwede nang ibibigay po yan sa inyo ng national government. Okay? Meron ka pa bang Ma'am Eleanor, Opo. ito ho, mahalagang tanong. Di ho ba daw ang mga senior dapat wala ng VAT? Opo. Tinatanggalan po yon sa tuwing kakain po kayo. Opo. Kung meron pong hindi nagpatupad po, alimbawa ng mga restaurant po, ng tamang pagbibigay po sa inyo ng discount, pwede po kayong dumulog sa aming tanggapan. Okay. Opo, para po masulatan namin yung establishmentong hindi nagbigay Kailangan ng po discount. niyong i-report lagi kasi hindi namin ma-actionan kung di naman kayo magre-report. Di ho ba? Malinaw po, mayroon pa ba kayong Wala na paalala? po, Mayor. Marami Okay, pong ha? salamat. Malinaw po. Ngayon, kung may personal kayong katanungan, pwede po niyong puntahan si Ma'am Eleanor mamaya. Okay? Maraming salamat, Ma'am Eleanor. Opo, thank you po, Mayor. Okay. Ang susunod po, dahil wala po si Direktora Refugoso ng Manila Department of Social Welfare, andito po si Ma'am Boko para i-represent siya. Patungkol naman po ito sa mga persons with disability at saka mga solo parents. Ayan, malinaw. Kuya, tatabihan kita. Magandang umaga po. Ma'am Boko, dito Opo. ka. Mahina ang boses mo. Ay, sorry. Magandang umaga po. Sa ngalan po ng aming
Direktora Refugoso. Ako po si Grace Boco, ang officer in charge po ng District Welfare Office 5. At malugod po naming ibinabalita sa inyo ang aming pong mga programs and services, lalong-lalo na po para po sa ating mga PWD po, or persons with disability. Dahil po sa pagkakaisa at sipag ng ating pong City Council, ay napirmahan na po yung ating pong City Ordinance, kung saan po ang ating mga minors ay pwede na pong makatanggap ng allowance na 500 pesos po every month. Meron po tayo ngayon 419 registered po na minors dito po sa District 5. At yung mga PWD po na hindi pa po nakakatanggap ng ID, mangyari lang po na magtungo po sa aming help desk mamaya pagkatapos po ng programa para po matugunan po kung meron po kayong mga tanong at kung mag-a-apply po kayo ng PWD ID. Ngayon po regarding po sa atin pong solo parent, ganun din po, pirmado na din po ang City Ordinance at ang batas kung saan po ang mga solo parent po na meron pong anak na 22 years old pababa ay maaari na rin pong makatanggap ng mga benepisyo na nakalaan po para po sa mga solo parent. Dati po kasi 17 years old lang po pababa, ngayon po ay 22 years old na po. Linawin ko lang, Ma'am Grace. Binanggit niyo po, pasado na. Opo. 22 years old pababa, pwede pa rin pong mag-avail ng solo parent ID yung mga magulang. Opo. Okay. Pwede So, pong 22 mag-avail. na ngayon ang edad ha, hindi na 18 o 17, sorry. Opo, pwede na pong mag-avail ng solo parent ID. Mangyari lamang po na may help desk din po kami dyan. Tapos po, yung hindi po aabot, pwede pong magsadya po sa aming opisina. Ang aming pong opisina ay nasa Sagat Corner, FM Hernales Streets, Paco, Manila po, sa Bahay Kalinga. Bukod po doon, meron pa po tayong panibago pong pasa na City Ordinance, ang unang abuloy, kung saan po pakikipagtulungan po sa mga barangay, ay nagpo-provide po ng 3,000 po na burial assistance para po sa mga namatayan po. Okay? Linawin lang natin na maraming nabanggit si Ma'am Grace. Isa-isahin natin. Sino po dito ang mga solo parent? Okay, solo parent. Ayan, konti lang, hindi masyadong marami. Para po maliwanag, pag sinabi pong solo parent, kayo lang po ang bumubuhay sa inyong mga anak, 22 years old pababa. Okay. Hindi ho po pwedeng meron kayong boyfriend o girlfriend. Kasi, sabi nga ni Ma'am Refugoso, madali pong malaman kung kayo ay totoong solo parent. Bakit? Marami kayong kapitbahay na marites. Magsusumbong at magsusumbong po ang inyong mga kapitbahay. Tandaan po ninyo, ang ating pong mga solo parent ay may natatanggap din pong benepisyo galing sa lungsod ng Maynila. May allowance din po sila. Alangan naman, pagpunta sa inyo ng MDSW, buntis kayo. Solo parent ba yan? Di ba? Hindi. Kaya pag sinabi pong solo parent, kayo lang po. Wala kayong kapartner, okay? Na bumubuhay sa inyong pamilya. Ano naman yung unang abuloy? Ano-ano ba, Ma'am Grace, ang mga requirement? Ayaw po nating mamatay. Pero dumarating po yan sa buhay natin. Ayaw din po nating mamatayan tayo ng kaanak. Pero lahat po tayo, yan pong katotohanan, darating po doon. Kaya ang ating pong konseho, sa pangunguna ni Vice Mayor Yul Servonieto, kasama po lahat ng konsyal, nagpasa po sila ng batas. Yung unang abuloy program. Kasi po maraming lumalapit sa amin. Araw-araw yan. Nanghihingi po ng abuloy. Kasi mabigat din po. Magastos na nga ang mga anak
magastos pa rin po ang mamatayan. Kaya automatic na po yan. Pagbibigay alam lang sa amin ng barangay kung kayo po ay namatayan, okay? At may automatic na po kayong abuloy na manggagaling sa lungsod. Maliit! Sabi nyo, maliit, 3,000 lang. Pero malaki na po yun para sa iba nating mga kababayan. Magastos po magpalibing, di ho ba? Kahit pa paano makatulong na rin po yun. Ma'am Grace, ano bang kailangan nilang ihanda para sa unang abuloy program? Ang kailangan po nilang ihanda para sa unang abuloy program, ang death certificate po, kailangan po ay duly registered. Death certificate. Okay, next. Opo, tapos kailangan din po yung funeral contract po. Meron Hindi din na. po, meron din pong form po na ibibigay po ng barangay po para po i-fill out May po nila. fill out kayo, Apo. fill up kayo na form. Tapos kailangan din po nyo ng barangay certificate na talagang taga-barangay kayo. Okay. Ang tanong, halimbawa po, wala kayo sa Maynila, namatay kayo. Okay. Pero rehistrado kayo sa Maynila, makakatanggap pa rin po kayo. Okay? Okay ho ba yun? Basta ho, lehitimo kayong taga Maynila o botante ng Maynila, makakatanggap po kayo sa unang abuloy. Dapat po, sinong tatanggap? Unang-una po, kung may asawa, asawa. Kung wala ng asawa, anak. Kung wala po, magulang. Hindi ho po pwedeng kung sino-sino lang ang tatanggap para sa inyo. Kaya kung kayo po ay namatayan, ipagbigay alam lang po ninyo sa inyong barangay para po makatanggap agad kayo. Okay po? Okay, Ma'am Grace? Opo. Panghuli po, Mayora, at saka po dito po sa ating mga nandito po ngayon, ang Pantawid Pamilya Pilipino Program po ay isang programa po ng DSWD NCR. So marami pong nalilito siguro, ang DSWD po ay national po yan. At ang tanggapan po namin, ang Manila Department of Social Welfare, ay sa local government unit po ng Maynila. Pero kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa Pantawid, maaari po namin kayong tulungan at meron din po silang representative dito po ngayon. Magsandya lang din po kayo sa aming help desk po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Grace. Maraming salamat po. Okay? Ang ibig lang sabihin po ni Ma'am Boko, yung Pantawid o yung 4Ps, hindi ho kami ang namimili, ha? National government ang namimili ng mga benepisyaryo. Ganyan din po sa social pension. Hindi po kami ang namimili. Social pension ng mga senior. Yung allowance automatic, basta senior kayo dito sa Maynila, makakatanggap kayo. Pero yung social pension na binibigay ng Department of Social Welfare National, yung sa Ligarda, wala po kaming say doon. Inuutusan lang po nila kami na abisuhan kayo. Sila po ang namimili. Para ho maliwanag, kasi yung iba nagtatanong, bakit ako? Bakit ako? Ganyan, nag-apply na ako, hindi naman ako ganyan. Kasi ho sila namimili eh. May mga sarili silang mga pamantayan kung sino po ang pinipila. Una-una, sa mga social pensioner, kapag kayo po ay tumatanggap ng pensyon sa kahit saan, hindi na ho kayo mabibigyan ng galing po sa national. Ganun po sila kahigpit. Maraming salamat. Alice Salvador ng CCRO. Ano? Alice. Si Ma'am Alice naman po ng Civil Registry, kung meron po kayong problema sa inyong mga marriage certificate, birth certificate, death certificate. Ma'am Alice, sige po. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming direktora na si Ma'am Encar Ocampo, ako po si Ma'am Alice at talaan ng
Rehistro Civil or City Civil Registry Office. Kami po yung tanggapan na kinukuhanan ninyo ng mga birth certificate para po sa mga ipinanganak sa Maynila, marriage contract at death certificate. Mayroon po ako kasama, nasa likod lang po ditong help desk namin para sa lahat po dito ng gustong kumuha ng kopya ng kanilang mga dokumento, pwede po kayong magpunta sa amin at mag-apply. Kung meron din pong problema sa inyong mga dokumento, meron pong mga correction o mga pagkakamali, makakapagbigay rin po kami sa inyo ngayon dyan ng mga listahan ng mga requirements na maaari nyo pong kompletuhin at ipasa sa amin. Gayun din po, gusto ko pong anyayahan kayong lahat sa darating pong June 15, proyekto po ng ating mahal na mayora, yung atin pong kasalang bayan. So lahat po dito, yung mga hindi pa kinakasal, inaanyayahan ko po kayo na mag-apply. Mayroon po kaming dalang application form dito para ipamahagi po sa inyo. So after po dito, maaari po kayong magpunta sa aming help desk at bibigyan po namin kayo ng application form. Sa June 15 po yon, kasalang bayan po. Maraming salamat, Ma'am Alice. Wait! Naintindihan niyo ba yung sinabi niya? Okay. Kung meron po kayong gustong ipakorek sa inyong mga marriage certificate, birth certificate, death certificate sa pangalan, lumapit lang po kayo sa help desk. Meron po siyang binabanggit na kasalang bayan. Sino po dito ang mga nagsasama na pero hindi pa ho kasal? Taas ang kamay. Huwag ho kayong mahiya. Okay. Okay. Nabanggit po niya na meron po tayong kasalang bayan na magaganap sa June 15. Ito pong kasalang bayan namin, dalawang klase. Isang kasal sa simbahan, gagawin sa Manila Cathedral. Social. Okay. At isa pong civil wedding, ako po ang magkakasal. Oh. Okay. Ang tanong, kaya nga ho namin ayaw magpakasal, doktora, kasi ang mahal. Ma'am Alice. Okay. Po, Mayor. Kapag sila ho ba ay kumuha ng marriage contract, may bayad? Wala po, Mayor. Wala. Okay, ha? Yun pong gagamitin nila sa kasal nila. Bulaklak, aras, belo. Sila ba ang bibili? Hindi po, Mayor. Libre. Sino magbibigay nun? Ang Office of the Mayor po. Libre po yan. Lunsod ng Maynila na Lunsod nga. po ng Sige, Maynila. sige, okay, pwede na rin. Pwede. Sa totoo lang. Sponsor po natin yan. Libre. Eh, paano naman yan? Siyempre, pag kinasal kami, Mayor, dapat may reception. Eh, paano ang reception? Magbabayad ba kami? Hindi Ma'am po. Alice? Hindi po. Kasama ang reception, libre din. Libre din Okay? Ginawa na po namin ito nung isang taon. Napakarami pong nagpakasal. Okay? Kasi alam nyo, lagi sinasabi ng tatay ko, nung siya po ay nabubuhay pa, ang importante, legal ang inyong pagsasama. Gusto nyo ng civil lang? Sige, civil lang. Gusto nyo sa simbahan? Sige. Kaya ginagawan po namin ng paraan para mahikayat po ang ating po mga nagsasama na maging legal po ang inyong pagsasama. Tandaan ninyo, kung lalo na kung may mga anak kayo, ang anak po nyo ang magbebenepisyo doon kapag po legal na ang inyong pagsasama o kasal po kayo. Kaya muli, wala po kayong aalalahanin pagka po ginanap ang ating kasalang bayan. Ano na lang ang kayo ang magpoproblema? Siyempre, ikakasal sa inyo. Siguraduhin yung sisiputin kayo. Diba? At kayo na po ang bahala sa isusuot ninyo. Hindi po kailangan bongga,
basta maayos po, okay na yun. So makipag-ugnayan po kayo kay Ma'am Alice. Sino po ang mga gustong magpakasal? Sa June 15 po ito. Okay? Maraming salamat, Ma'am Alice. Next, ang inyo pong resident basurera, ang tagahakot ng inyong basura, Kyle Nicole Amura. Isa pong maganda at makakalikasang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong resident basurera mula sa DPS. Meron po akong paalala sa inyo dahil ito po ay kabilin-bilinan ng ating butihing mayora. Meron po tayong ordinansang tinatawag na 8572 o mas kilala po bilang Tapat Ko, Linis Ko. Ngayon po, sana po, pakiusap po, huwag niyo pong itapon yung mga basura niyo sa mga center island, sa mga poste, sa mga gilid. Ilagay niyo po siya sa tamang lalagyanan. At ilabas niyo po yung mga basura niyo sa tamang oras. Okay po ba yon? Okay po. Meron naman po akong tanong. Sino po ang mga naghihiwalay na ng mga basura dito? Nabubulok at di nabubulok. Sino na? Meron na po ba? Nako, Kyle. Naku, Mukhang konti walang pa lang po. naghihiwalay dito ah. Di bali po, meron naman pong team ang DPS na bumababa po sa mga barangay para ituro po yung tamang paghihiwalay ng nabubulok at hindi nabubulok. Sa katunayan po dahil po din sa pupumilit ng ating mayora na panitiling malinis ang ating lungsod, meron na pong nagbibigay sa atin ng mga equipment. Katulad po nito. Sino po yung mga plantito at plantita dito? Yung mga mahilig po magtanim. Sino po dito ang mga mahilig magtanim? Ayan. Meron na po tayo, sa mga nabubulok po nating basura, bibigay ko po yung sample kay nanay. Meron na po tayo nagagawang soil conditioner, mga pataba po sa lupa. Pwede pong gamitin sa mga halaman, tsaka sa mga gulay-gulay. Yun po ay nagagawa natin mula sa ating mga nabubulok na basura. Para naman po sa hindi natin nabubulok na basura, nakikita nyo po ba itong mga na upuan na nandito sa harapan? Ito po ay gawa na po sa plastic. Yung mga plastic po na iniinuman nyo ngayon, nagagawa na po namin siyang upuan. So eventually po ibabalik po namin ito sa mga barangay, tsaka sa mga health center, tsaka sa mga daycare. Okay po ba yun? Yung mga plastic bottle na dala nyo ngayon, yung water bottle nyo po, yan, nakita nyo po, kinokolekta. Kasi mamaya po, isi-shred yan. Yes po. Isi-shred yan. Tapos gagawin po namin na upuan. Ayan, nabanggit po ng ating mayor na isi-shred po namin yung mga plastic na nakukolekta po namin dito. Kung gusto nyo pong makita kung paano po yung unang proseso ng paggawa ng upuan, meron po kaming dalang mobile MRF sa likod, dun po sa booth namin, kung saan po pwede rin po kayo mag-request ng immediate hauling o paghahakot po ng mga basura sa inyong mga tahanan. Dagdag ko na rin pong paalala, sana po makatulong po namin kayo sa pagpapanatiling malinis ng ating lungsod. Kung gusto nyo pong makita ang iba't iba pa pong proyekto na ginagawa ng ating departamento, i-follow nyo na lang po ang aming page sa Department of Public Services, ang Manila Public Information Office, tsaka ang Dr. Hani Lacuna po na Facebook page. Maraming salamat po. Maraming salamat, Direktor. Pwede ho ba ako mag-request? Personal po. Alam nyo kasi, kada dumadaan ako dito sa Quirino Avenue, di ba may ginagawa dyan? Oo, yung Skyway. Alam nyo, may nagtatambak ng basura dyan. Sa madaling araw, tumitira, pagtulog ang lahat, dadalhin po ang basura dyan. Huwag naman natin gawin. Alam nyo, nung pandemic, walang tao sa kalye. Walang basura. Ngayon po, lahat nasa kalye na para po tayong mga nakawala. Makisuyo po kami. Alam naman po ninyo na araw-araw naman po kami naghahakot ng basura. Hindi naman po kami nagpapabaya doon. Magtulungan po tayo. Sana po ilabas nyo ang mga basura ninyo sa tamang oras. Alam naman po ninyo kung anong oras naghahakot yung dump truck. At iwasan po nating maglagay ng basura sa mga poste ng ilaw. Okay? Sa mga pader, sa mga puno, center island, estero. Tulungan niyo po kami. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang Maynila ay ginawaran ng buong mundo ng isang award.
Best Tourist Destination. Paano naman po natin mapapanatili yung award na yon kung ang kalat-kalat po ng ating lungsod? Lalo na po itong lugar nyo, dyan sa may Ermita, puntahan po yan ng mga turista. Ito pong District 5, dito po pinakamaraming pinupuntahan ang mga turista. Kaya po panatilihin nating malinis. Pwede ho ba? Ay, ang hina. Pwede ho ba? Okay, maraming salamat. Next, Fernan, gisingin mo ang ating mga kababayan dito sa Singalong, mukhang inaantok. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Ayan, parang inaantok na po kayo. Pampagising na tanong, okay taas ang kamay po ng walang pera ngayong umaga. Ayan. Aba, gising Nagising na sila. kayo. Diba? Sabi ko na nga Pampagising pa, magpalakbakan may kasamang hiyawan ang gustong magkapera ngayong umaga. Ayan. Aba, gising na gising pala. Gising na gising naman pala. Okay. So para magkatotoo yan, i-manifest po natin, di ba? Sabi nga, yung manifesting nagkakatotoo yan, di ba? So, sabihin niyo po sa katabi niyo dahil magkakapitbahay po kayo, di po ba? Sabihin niyo po, magkakapera ka ngayong umaga. Ayan. Isa pa. 1, 2, 3, go. Ayan. Tapos po, sabihin niyo po sa kanya, magtrabaho ka para magkapera ka. O, ba't yun na sabihin? Magtrabaho ka para magkapera ka. Di ba? Kasi kapag may trabaho tayo, meron tayong sahod, pera na yon, di po ba? Okay. So, bago po kami magpatuloy, magtatanong po kami. Okay. Dahil ano pa, February pa rin, no? Ang haba din ng February. Okay, ano po ang lucky color February? Red. Black. Ma'am, di ka. Congratulations. Ayan, may tanong ako, ma'am. Mali ka. Para tapos may premyo kapag nasagot mo po ng tama. Okay po. Ayon po sa mga peso tips po ni Mayor Hani Lacuna, yung mga paghahanda po na pwede mo pong gawin ay pag mag-a-apply ka po, syempre una sa lahat, kailangan po magsaliksik ka po tungkol po sa employer na papasukan mo po. Ang tanong po namin, ano po yung mga bagay na pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Tulog. Matulog? Pwede. Pwede yun Pwede gawin sa umaga. Tanong, dali. Mga question lang to. Ano po? Ano yung pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Maganda. Ha? Ang gagawin sa umaga. Ano nga? Magpuyat. Magpuyat. Nasagot na niya. O dahil nasagot na ni Mayor, nanalo ka, palakpakan naman natin. Ayan. Okay, next question po. Okay, ayon po kay Doc Ants Fugoso, lucky color po natin ay green for this year. Okay, green. Halika, ma'am. Naka-green ka. Okay. Mag-a-apply ka ngayong araw. So, meron ka pong daladala na dokumento. Yung dokumento po nyo, nakalagay yung picture mo, yung pangalan mo, educational attainment mo, work experience mo, pirma mo, thumb mark mo. Anong tawag doon sa dokumento na yon? Application. Application. Hindi po yun ang tamang sagot. Okay? Sige po. Alika. Ano po? Resume. Resume. Palakpakan po natin si Sir. Ayan. Congratulations. Sige, si ma'am. Ma'am, resume ha. Tandaan mo yun ha. Ayan. Okay. Okay. Speaking of resume po, kayo po ay malugod po namin inibitahan dito po sa Kalinga sa Maynila Peso Job Fair po. Nandog po sa atin ni Mayor Hani Lacuna. Andito po yung ating mga employers. 20 po yan kung saan po yung ating mga vacancies po ay para sa mga high school graduate, college level, undergraduate po, college graduate po, tapos sa technical, vocational. Sama-sama na po yan para sigurado po kami na ngayong araw po ay ma-hired on the spot po kayo. So, pwede po mag-apply po tayo. Meron po tayong job fair dyan sa likuran. So, Opo. sa mga naghahanap po ng trabaho, mag-apply po kayo. Opo. Speaking of by data po, kung wala po kayong by data, may dala-dala po kami. Okay. Kung wala po kayong ballpen, may dala-dala po kami. Kung wala po kayong pang top mark, may dala-dala po kami.
Kung wala kayong pampapicture at wala kayong picture, may camera kami, may printer kami, katawan nyo na lang po ang dadalhin nyo. Ayan. Kung hindi nyo po kayang sumulat, kami na po ang magsusulat. Basta po pwede po mag-apply po tayo. Pwede po ba yon? Okay po, tapos po sa mga lolo at lola natin, nasaan po ang mga lolo at lola natin? Ayan. So tuloy-tuloy po ang programa po, yung ordinance number 8598 po, yung trabaho po para sa mga seniors and persons with disability. Sa mga senior po na willing and able pa, yung mga nakita nyo sa McDonald's, sa Jollibee, sa amin po nag-a-apply yun. So Shakey's, yan. Sino po sa ating mga mami at daddy ang gusto pa magtrabaho? Ayan. So apply na po kayo sa amin. Pwede po ba yun? Para ano po? Para maging ano po kayo? Maging table manager. Yan. Ano ba yan? Table manager. Tagalinis ng table. Ayan. Okay po. Actually, magagaan lang po, Mayor, ang ating mga Ano ba gawain pwedeng dyan. gawain ng ating mga seniors? Tagabigay po ng mga menu. Ayan. Tapos nagabati, greeter. Magandang umaga po. Ito po yung mga menu po natin. So, bawal po kayo sa kitchen. Bawal din po kayo sa kahera. Baka magkamali-mali po tayo sa pera. Maliwanag po yan. Okay, yun lamang po, Mayor. So, sabi nga po, di bali ng tamad, hindi naman. Ulit. Ba't di nyo alam yon? Di bali ng tamad, hindi naman. Pero po sabi po ni Mayor, bawal po tayong tamarin. Napakarami po nating bayarin. Magandang umaga po sa bawat yan. Salamat po. Maraming salamat, Fernan Bermejo. Ayan. O kanina, meron sa inyong nagsalita patungkol sa patient's appointment system, no? Para po lalo kayong maliwanagan kung ano po ang mga programa ng ating health department. Dr. Arnold Pangan po ng Manila Health Department. Morning po. Sino po dito ang mga may sakit? Walang may sakit? Ay, si nanay. Sino dito ang mga may sakit? Sa bulsa. Hindi po. Alam niyo naman po ba kung nasa ng health center niyo rito? Anong pangalan ng health center niyo? Ha? Pabella. Ano pa? San Andres. Sino pumupunta ng health center? Ang konti. Ba't ang konti? Ha? Anyway, gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo, meron po tayong mga bagong serbisyo na binibigay sa atin pong mga health centers. Una, meron na po tayong libreng laboratorio. CBC, urinalysis, cholesterol, etc. Pangalawa, meron na rin po tayong libreng ECG. Doon po sa mga kalalakihan natin, 40 years old and above, pwede po kayong magpa-ECG para habang maaga pa lang, malaman na ninyo kung may diferensya kayo sa puso ninyo. Pangatlo, sa mga buntis naman po na nagpapa-prenatal check-up sa ating mga health centers, meron na rin po tayong libreng ultrasound para hindi na po gumastos yung atin pong mga buntis. Kaya sana po, habang maaga pa lang, magpa-check up na kayo. Para sa ganon, malaman na po natin kung may diferensya kayo o wala para maagapan at nang sa ganon, hindi po kayo ma-ospital. Inaanyayahan ko po kayo, sana po, tangkilikin po ninyo ang ating health center. Ito pong San Andres Health Center, yung mga pumupunta doon, naka-line up na po ito. Pagagawa na po ni Congressman Cheng. Pagagawan po niya tayo ng bagong health center. Kaya palakpakan po ninyo ang inyong congressman dito. Napakaswerte po ninyo. Nagkaroon kayo ng Congressman Erwin Cheng. Kasama po natin siya para matulungan, matugunan ang inyong kalusugan. At panghuli na lamang po, nakikiusap po ako sa inyo, gaya nga po ng sinabi ni Dr. Raduban kanina, hindi lamang po ito ginawa lang namin dahil kagustuhan namin. Ito pong Patient Health Center Appointment System. Kung makikita ninyo, pinaliwanag kanina. Ito po ay alinsunod sa Universal Healthcare Act at kasama po ito sa 8-point agenda ng ating Secretary of Health. Sana po, tangkilikin ninyo ito. Doon po sa mga may cellphone. Napakadali po, scan nyo lang, piliin yung serbisyo, maglagay kayo ng appointment,
pakita po ninyo sa health center para po sa mabilis, madali at maayos na serbisyo. Ang tanong, paano kung wala akong cellphone? Paano kung wala akong load? Tatanggapin pa ba ako sa health center? Tama po, tatanggapin pa rin po kayo sa health center as walk-in patients. Pero kung halimbawa naman po, may tutulong sa inyo, marami po tayong mga senior citizens, hindi marunong, ginagawa po nila, nagpapa-appointment sa kanilang mga apo o kasama sa bahay. So yun lamang po, sana po, tangkilikin ninyo ang ating mga health centers. Kung meron man po kaming mga pagkukulang, sabihin niyo po sa amin through our client satisfaction survey para po maiayos at mapagbuti pa namin ang aming mga serbisyo. Maraming salamat po. Dr. Pangan, nari kami nakakalimutan akong tanongin. Nalika muna rin. Yes po. Dr. Pangan, kanina nag-iimbita ka ng mga buntis na magpa-check up sa ating mga health center. Meron bang paanakan ng health center? Dalawa lamang po ang ating paanakan, yung lying-in clinic na tinatawag natin, no? Ito pong isa nasa Ikasyano lying-in clinic at yung isa naman po, Tondo for Sure. Bakit dalawa lamang po ang ating lying-in clinic? Kasi po 6 ang ospital natin sa Maynila. Meron po tayong Gat Andres, may ospital ng Tondo, may Abad Santos, may ospital ng Sampaloc, at yung pinakabago po natin, bagong ospital ng Maynila at Santa Ana Hospital. So, ang sinasabi ho ba ninyo, Dr. Pangan, kapag nagpa-check up sila sa health center, okay, matik na yon kung ayaw nila sa Ikasyano, pwede silang manganak sa ospital natin? Tama po yun. Kung halimbawa, ikaw, buntis ka, nagpunta ka ng health center, chinek up ka namin, at nakita ng doktor natin sa health center, hindi mo kayang manganak sa lying-in clinic, kami na po ang magre-refer sa inyo sa 6 na ospital natin kung saan nyo gustong manganak. Okay, Dr. Carl Lucky ng Ospital ng Maynila, dito ka. Okay. Tapos na ako, Mayor. Hindi pa, Magandang dyan ka umaga lang. po sa Bagay kanila. ba kami? Dito ka lang. Dito ka lang. Dr. Lucky. Okay, si Dr. Lucky po ng Ospital ng Maynila. Alam niyo po, dahil bago ang ating Ospital ng Maynila, dinadagsa po. Nabanggit po ni Dr. Pangan na kapag hindi po kaya ng lying-in center natin, automatic sa inyo po mapupunta. Kayong pinakamalapit eh. Opo, Mayor. Ganun po man. Yung po mga nagpapacheck up sa amin sa ospital, nagpapa-prenatal, pwede po kayong magpa-prenatal sa health center. Tapos hanggang, kung gusto niyo po sa ospital mga anak, pwede kayo magpa-prenatal sa health center hanggang 28 weeks. Okay, malinaw ah. Hanggang 28 weeks. Ano yung sa buwan? 7. Hanggang 7 months po, kapag ayaw niyong pumila sa ospital, haba ng pila di ba? Hanggang 7 months po ng kabuntisan nyo, pwede ho kayong magpa-check up sa health center. Ngayon po, kung talagang gusto nyo sa ospital kayo ng Maynila, mga nganak, dapat po sa ika-7 buwan ng inyong pagbubuntis, dapat ma-refer na kayo ng health center sa ospital kasi kailangan din kayo matingnan doon bago kayo manganganak. Ganun ho ba yon, Dr. Pangan, Yes. Dr. Carl? Yes po, ma'am. Kung sa ospital kayo gusto manganak, kahit normal, kahit kung cesarean, sa ospital naman talaga, pag tungtong ng 7th month, dapat sa ospital na kayo nagpapacheck up. Kung ako naman, kung normal naman ang panganganak nyo, mag-lying in kayo. Di ba? Ikasyano, lying in. Mayor, dagdag ko lang po. Opo. Tama po yung sinabi ni Doc Lucky. Meron na po tayo ngayong ginagawang sistema sa ating mga health centers ngayon. Kung halimbawa ikaw, pumunta ka ng health center, at nagkataon yung pangangailangan mo, hindi namin kayang ibigay. Kailangan kang i-refer sa ospital. Meron na po tayong tinatawag na dashboard. Yung mga doktor po natin sa health center, makikita po nila kung may mga available pa, may mga vacancy sa ating mga ospital. Kaya kung halimbawa, pumunta ka sa center ngayon, nagkataon, hindi namin kayang ibigay yung pangangailangan mo, kami mismo ang magre-refer sa'yo sa alinmang ospital natin para matignan ka. At nang sa ganon,
Ayaw na po natin ng nadidribble. Ayaw natin papupuntahin ng pasyente sa ospital, hindi naman matitignan. Sayang sa pamasahe. Di ba? Sayang sa resources. Ayaw na po natin. Gumagawa na po, meron na po tayong sistema para dyan. Kaya nga po again, subukan po ninyong pumunta sa ating health center. Family planning. Yung maraming anak, gustong mag-family planning, libre po ang pills, libre ang injectable, gumagawa din po tayo ng implant. Lahat po ito libre. Okay? Kaya sana pumasyal kayo para nang sa ganun, habang maaga pa lang po, ma-check up na kayo. Ay dugtong lang po doon sa ano, yung po mga gusto magpa-check up po. Halimbawa po yung sakit ninyo, nag-uumpisa pa lang, o kaya yung regular na magpa-konsulta, sa health center po kayo mas maayos pumunta kasi yung hospital po natin na masyadong madaming pasyente, nagkahalo-halo yung may grabing sakit at saka yung hindi naman grabing sakit. Siyempre po, pagdating sa hospital, mas magiging priority po yung may mas grabing sakit. Hindi naman po dahil nagdi-discriminate, pero yun po yung mas nangangailangan ng tulong ng ospital. Kaya po mas maganda kung yung ganun, ang regular check-up po sa health center. No? Ngayon po, kung yung gusto magpa-check up sa aming OPD, yung OPD po namin, nag-uumpisa po silang maglista alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hindi po kami nagpapapila sa labas ng alas 4 o ng alas 6 ng umaga. Hindi po yung pinapayagan ng ospital. No, sa loob po ang pila, sa loob ng ospital. Mula alas 8 ng umaga ang palistahan hanggang alas 4 ng hapon. Pero kung yung pupunta po naman ng hapon, wag naman po niyo sagarin ng alas 4. Kasi kailangan din po naman umuwi ng mga empleyado natin, ng doktor natin, saka ng nurses natin. Ano po? Yun naman po sa pupunta ng emergency room, hindi na po naman kailangan maghanap ng kakilala para kayo matingnan sa emergency room. Yun nga lang po, paumanhin na po sa inyo sa una pa lang, kasi kagaya nga lang sinabi ni Dr. Pangan, ni Mayor, dahil bago yung ospital, dinadagsa po kami ng pasyente ngayon, no? So, yun na po yung isang aming problema na sa ngayon, ginagawa natin na solusyon. Opo, ngayon, ito pong isang gusto ko lang ipaalam sa inyo, dahil madami tayong senior na nandito, yung pong aming departamento ng OPTA, isa po siya sa pinaka-well-equipped na departamento, no? So, yung mga senior na malaki na yung problema sa paningin, tama-tama po yung departamento natin sa inyo, no? Yung halos lahat ng pangangailangan naroon po. Hanggang sa pag-transplant ng cornea, nagagawa po ng ospital ng Maynila yun. No? Yun lang po. Balik po na. Maraming salamat, Dr. Carl Lucky. Ay, Dr. Carl, ang dami ritong mga concern ng ating mga senior. Mamaya pag-usapan po natin, ha? Yes po, ma'am. Para hindi ho tayo magtagal. O sige, bibilisan natin. Kung may pangangailangan po kayong pagpapa-aspalto, pagpapagawa ng bahay, pagpapakabit ng ilaw, Engineer Arman Andres at Engineer Randy Satak. Umiinit na kasi. Thank you po, Mayor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung may mga concerns po kayo, yung gaya nitong sa kalye natin, pagpapa-aspalto, paglilinis po ng drainage, pag-aayos po ng mga sirang sidewalk, tapos kung may mga salasalabat na wires. Kung napansin nyo, nag-umpisa kami last Saturday pa, nandito yung mga tao namin, naglilinis po, nagpa-flashing, yung mga naka-obstruct sa sidewalk, tinanggal natin. Hanggang ngayon po, dire-diretso, may nagbabundling po, kasama natin yung crew ng Meralco, yung mga telcos. Lahat po ng mga wires na hindi na kailangan, tinatanggal natin. Kung may mga poste po na nakatagilid, pinapatanggal din po natin sa mga utility companies at sa Meralco. Kung may kailangan naman po kayo, may problema kayo sa pagpapakabit ng kuryente at sa tubig, may help desk po kami sa likod. Kasama po natin yung mga kaibigan natin sa Meralco and Maynilad. Yung mga concerns naman po sa mga billing, kung napansin nyo, biglang tumataas yung billing nyo na hindi normal, pwede natin ipacheck po dito. Meron sila, mache-check din po nila dito. Nandito po sila sa help desk natin sa likod para po ma-solve natin kung ano yung problema nyo ng mataas na billing. Yung mga magpapakabit din po ng bagong linya ng tubig at kuryente, kasama po, nandito po sila sa likod.
At yung mga magpapatayo po, magpaparepair, renovate, at magpapatayo ng bagong bahay, may kasama po tayo ditong inspector. Mayroon po silang dalang mga forms. Kung kailangan nyo pong mag-apply, nandito lang po sa helpdesk sa likod. Yun lang po. Maraming salamat po. Good morning po. Ako po si Engineer Sadak po ng City Electrician's Office. Engineer Randy, Yes, ma'am. nakasan mo boses mo. Yes, ma'am. Hindi kita naintindihan dito. Opo. Yung may mga concern po no, regarding dun sa mga pag-a-apply ng kontador. O kaya yung mga naputulan doon ng kuryente at mag-a-apply po ng reconnection unang kontador. Kasama ko po yung sa helpdesk natin, yung mga field inspector po natin. Ready po kaming mag-conduct ng inspection po ngayon. Puntahan nyo lang po kami sa likod. Pupuntahan po namin agad yung bahay po ninyo. At the same time po, yung opisina po namin, regarding naman po doon sa mga street lights baka may mga concern po kayo o may mga request na pagpapailaw kami rin po yung in charge doon. Punta lang po kayo sa aming helpdesk. Maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Randy Sadak. So kung may problema po kayo sa Meralco, Maynila, at Puera, Pambayad, lumapit po kayo doon, ha? Hindi po namin kaya yung pambayad. Nabanggit na lang, teka, wait a minute. Andiyan ba yung PhilSys? Yung National ID? Kasama natin? Wala, hindi natin kasama ngayon? Oo nga. Pakicheck nga kung nandyan po yung ano. Wala ngayon. Naku, sayang. Sumasama po kasi sa amin yung nagpapa-apply po for national ID. Sayang. Bakit ngayon wala sila? Ang dami-dami nyo. Anyway, bibilisan na lang po natin ang tagapagpaalaga po ng inyong mga alagang hayop, Doc Nick Santos. Doc Nick, pasok. Magandang umaga po sa atin lahat. Magpapaalala lang po ako doon sa mga mapagmahal sa ating mga alagang hayop na maging responsable po tayo. Ano po itong responsableng tagapag-alaga ng hayop? Bigyan po natin ng tamang espasyo o kulungan yung ating mga alaga para makapag-exercise po. Regular po nating dalhin sa veterinaryo para ma-check up po, para madali ang pag-detect ng mga sakit sa ating alagang hayop. Pangatlo po ay bigyan natin ng tamang kalinga at pagmamahal ang ating mga alagang hayop. At doon po naman sa mga irresponsableng tagapag-alaga, ito po yung mga sagutin natin sa batas. Pag nahuli po ng City Pound yung alaga nating hayop sa labas, may multa po tayong 500 pesos. Pag ayaw po nating pabakunahan yung alaga natin, may multa po tayong 2,000 piso. At pag nakakagat naman po yung alaga natin na walang bakuna, 10,000 pesos po. At ang pang-apat po, pag nakakagat yung alaga natin, ayaw natin sagutin yung pan-doktor o mga gastusin, magbumulta po tayo ng 25,000 pesos. Ngayon po, may mga serbisyo kaming libre sa likod. Sa booth po namin, libreng bakuna at deworming ng ating mga alagang hayop. Pwede po natin dalhin yung alaga natin sa likod, babakunahan po namin at i-deworm po natin. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na pasalamatan ng ating mayor at vice mayor sa pagbibigay po ng bagong building, City Pound Building and Animal Shelter sa Bitas, Tondo, Manila. At ilalapit din po natin ang mga serbisyong pang-veterinaryo. Hihiling po tayo ng isang pwesto na malapit sa tao upang nang sa ganon ay makakalibre po kayo sa pagpapagamot at pagpababakuna ng ating mga alagang hayop. At may klinika po tayo sa Bitas, napakalayo lang po. Pwede natin dali na yung mga alaga nating hayop. Libre po doon ang check-up at gamutan. Yung rabies din po, may babayaran ng tayong 50 pesos para mairehistro po ang ating alagang hayop. Pero dito po sa likod, libre po, deworming at anti-rabies. Maraming salamat po. So, pag pinarehistro mo ngayon yung alaga mo, libre? Dito po, libre rin po. Okay. Magpabakuna na po kayo ng inyong mga alaga kasi marami pong kayong mga violation na babayaran kapag po yung mga alaga nyo ay hindi po nyo pinabakunahan. Kapag hindi pinabakunahan, magkano? 2,000 piso po, Mayora. 2,000. Kapag nakakagat yung hindi nabakunahan? 10,000 pesos po. 10,000. O kapag hindi nyo sinagot yung gastusin ng
nakagat ng alaga nyo? 25,000 pesos po yung mga Yan. sagutin natin. Kaya, ano ba naman, pumunta na kayo dyan, pabakunahan nyo. Total, andyan na naman po di ba? Libre Okay, po yan. Maraming salamat, Doc Nick. Salamat po. Busy kasi ako nagpapapicture At panghuli po natin, ang nagpapatupad po ng lahat ng mga batas natin, kaayusan, peace and order, kasama po natin ang ating District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Ayan. Thank you, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maikli lang po yung sa amin. Ipapakilala ko lang po yung station commander na nakakasakop po dito sa Station 5, si Lieutenant Colonel Fabros. At ang PCP commander naman dyan po sa Paco, sa may palengke, si Major Valencia po. Siya po ang nakakasakop po sa atin. Gusto ko lang po magpaalala sa lahat, tungkol po ito sa pagsunod natin sa mga ordinansa. Ang kadalasan po, nahuhuli po tayo sa paninigarilyo sa lugar na pinagbabawal. Bawal pong manigarilyo saan? Ma'am, sa mga lansangan, Sa kalye. kalye, tsaka sa mga public buildings po natin. Bawal po yon. Pangalawa pong madalas na ma-violate, ma'am, ay yung pag-inom po sa labas ng ating mga bahay, sa kalye, sa eskinita. Bawal din po, ha? Sa loob na lang ng bahay. Opo. Lalo na pagsasamahan pa nyo ng karaoke. Di ba? Yes, ma'am. Opo, madalas din pong masita sila sa ganyan, mga violation. Ang pangatlo po, ayun pong naglalakad po tayo sa labas ng ating bahay na nakahubad po ng pang-itaas. Bawal pong maglakad sa kalye ng nakahubad ng pang-itaas, lalo na ng pambaba. Ma'am, sa loob lang po ng bahay pwedeng gawin Skandalo yun. na po yan. Skandalo. Sa loob ng bahay, pwede po kayo hubat-hubad kung gusto nyo. Di ba? Next. Yes, ma'am, huli na lang po. Ito po yung nagiging problema natin. Yun pong violation po ng curfew ng mga minor de edad dahil kadalasan, pag ang ating mga anak ay nasa labas, ay pinagsisimulan po ng at rumble. Kaya inihiling po namin, pakisupervise po yung ating mga anak. Panghuli na lang po, yun pong mag-ingat po tayo, dahil lahat po tayo naka-cellphone, marami pong scam ngayon. Mag-ingat po tayo, maging responsable, huwag po tayong mag-like ng mag-like, huwag po tayong mag-share ng mag-share at mag-komento ng basta-basta, baka makasuhan po tayo o maloko po tayo. Maraming salamat po. General Ibay, ano ho bang oras ng curfew para sa mga kabataan natin? Mula alas 10 po ng gabi hanggang alas 5 po ng umaga, bawal po ang mga minor de edad po natin. Lagi po nating silang paalalahanan at lagi po nating hanapin. Kasi baka mamaya pagtulog po natin, sasabayan po tayo sa pag-alis. Okay? Yes po. Paano daw po kung kasama ang mga magulang naman? Ay, hindi po problema yon. Pag may kasama pong guardian, kasama po ang magulang, gustong sabihin, meron pong nagsusupervise sa kanila, maari po yon. Yung sinasabi po natin, pag wala po silang kasama. Ngayon, kung paulit-ulit na po namin nakukuha ang inyong mga anak, alaga, sa lansangan, pag oras ng curfew, sino na po ang Ang mananagot na po doon ay yung guardian o yung magulang. Alam ho ba niyong may kulong yan? Alam po ma'am, meron na po may experience po yata dito. May na-experience na pala doon. Kakilala po nila, meron po silang kakilala na nagkaroon po ng ganun pong experience. Hindi po sila ma'am. Oo. Iba po. Okay. So, tandaan po ninyo yan. Ang ating mga SK, may nakita kasi ako SK dito O, di ba? Paano po mga SK natin na minor de edad? Pwede ho ba silang nasa kalye? SK. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Kasi katama po natin, lalo-lalo na po ang barangay po natin at ang mga SK natin. Katuwang po natin yan sa pagpapatupad po ng batas. Napakalaking tulong po sa kapulisan ang ating mga barangay tanod at force multipliers po.
Pero sa barangay lang ha, baka pagala-gala itong ating mga sangguniang kabataan na mga official. Di ba? Opo ma'am, meron po silang nasasakupan, doon po sila pwede at doon lang po dapat sila magtrabaho. Oo, narinig niyo yan ha. Asan ba yung mga SK? Ay, kayo pala SK. Kaya nga. Oh. Marami. Meron pa ho ba kayong tagubilin, General Ibay? Yun lang po ma'am, nakikiusap po kami, sundin po natin ang mga ordinansa po natin at yun po ay ginawa para maging maayos po ang ating mahal na Maynila. Maraming salamat po. Maraming salamat, General Tom Ibay. Nakong init-init na. Ang tagal-tagal na po nyo nandito. Alam ko yung iba po, alas 5 pa lang pumila. Kaya, dito po nagwawakas ang ating ugnayan. Yay! Tapos na rin sa wakas. Pasensya na po kayo kasi marami po tayong mga kababayan na talagang hindi po nila alam yung mga simpleng mga bagay tungkol po sa ating mga programa. So maraming salamat po sa inyong lahat na nagsipagdalo dito po sa ating Kalinga sa Maynila program dito po sa Singalong. Pagod ako. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, matapos po itong ating ugnayan, ay maaari na po kayong lumapit sa atin po mga help desk para personal po nyong maidulog sa kanila ang inyo pong mga pangangailangan. Sa mga gusto pong magpabakuna ng kanilang mga alagang hayop, gusto pong magpa-check up, bukas na po. At bilang pasasalamat po sa walang sawa niyong suporta sa inyo pong pamahalaan at sa paggising ng maaga, lahat po kayo ay makakatanggap ng tagsa 10 kilong bigas. Maraming salamat po sa ngalan ng bumubuo ng Asenso Manileño. Maraming salamat. Good morning, Asenso Manileño. Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Palakpakan din po natin ang ating mga Councilor Monyu Pangco, Councilor Chari Ortega, Councilor Bobby Espiritu, Councilor Attorney JB Hizon, Councilor Boy Isip and Ma'am Bel Isip. Kasama din po natin Ma'am Chi Atienza. And I also like to acknowledge the presence of our SK Federation President, Councilor Yan Ibay. Kasama po natin muli, Congressman Irwin Chieng. At ating minamahal na Vice Mayor Yu Servo Nieto. Muli palakpakan po natin ang ating mapagkalingang ina. Tatay, meron po tayong libreng pustiso. Makipag-coordinate po kayo sa Manila Health Department. Ayan, muli po palakpakan po natin, Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan. Ayan na, kagaya po ng sinabi ng ating minamahal na alkalde, pag naiuwi na po natin ang ating tig sa 10 kilong bigas sa ating mga bahay, balik na po kayo agad dito para naman po yung mga problema natin sa birth certificate, sa marriage certificate, expired na yung ID ni nanay sa senior, sa solo parents, sa PWD, nandyan po ang lahat ng booth, lahat ng tent po ng ating mga pinupuntahang departamento sa Manila City Hall. Mamaya po yan, pag naiuwi na po natin, kasi andyan lang po sila, hihintayin po nila tayo. Okay po? At kagaya po ng sinabi ko kanina, para po sa isang maayos, may sistema, at tuloy-tuloy nating pag-exit, ako lamang po ang magsasabi kung anong row ang tatayo para po pumila. Kaya ngayon pa lamang po, hawakan na lamang po natin yung ating mga sticker para pagdating po sa harapan ay iaabot na lamang po natin. Para tuloy-tuloy po tayo.
Next row. Sige po. Dahan-dahan lamang po Sige po. Next row. Next row. Sige po. Next row. Upo lamang po tayo. Hawakan na lang po ng sticker. Next row, please. Mali, kailangan nyo yung punto kayo. Opo, aalisin na po kasi natin ang upuan. Next row. Sige po, next row. Sige. Upo lang po. Sige po, next row. Next row. Aalisin na po yung upuan. Next row. Tayo na po. Hawakan na lang po natin ang ating mga sticker. At paalala po, 1:1. Next row. Isang sticker, isang tao. Next row. Sige po. Tayo na po. Tayo na po. Wait lang. Sige po. Sige po. Sige po. Dito po kayo. Next row. Next row. Ayun po. Hawakan na naman natin ang ating mga stickers. Kung tayo ay papaling ako. So po sa next row, mayroon po tayong libreng vaccination. Next row. Nakamumunta. Tatanggalin na yung ano nila, stop nila. Wait up po.